Kamusta mga kabonsai? Welcome po ulit dito sa channel ko. For today's vlog po, ang video na gagawin natin, i-update ko kayo dun sa mga bougainvillea na tininim natin sa plastic cup na ganito mga kabonsai. September 21 natin tanim, 21, October, isang buwan may higit. Ito na po mga itsura niyo mga guys. Ito na sila guys. Ayan. Pero bago ko ipakita sa inyo lahat, panoorin nyo muna yung video, yung lumang video, yung tinanim natin to, para mas masundan niyo yung pinagdaanan nitong mga bougainvillea natin bago ko ipakita yung video na update after 1 month o 1.5 month mga kabonsai. Para mas masundan ninyo yung pinagdaanan ng mga halaman natin na tinanim natin sa plastic cup na ganito mga kabonsai. Kung nabuhay ba o namatay yung mga tinanim natin mga kabonsai. So yun guys, bago natin umpisa yung video, syempre panoorin mo yung lumang video. At syempre kailangan papasukin natin intro ko. Kaya intro, pasok! Kamusta mga kabonsai? Welcome po dito sa channel ko. So for today's vlog mga kabonsai, so ang video na gagawin natin ngayon share ko sa inyo kung paano pong magtanim ng cuttings ng bougainvillea sa baso mga kabonsai. Ayun guys, bali ganito po magiging itsura niya kapag nagkadaon na guys, pag nabuhay na. So mga kabonsai, may dahon na po ito guys, may buhay na po ito mga kabonsai. Pero sa baso lang po natin tinanim guys. So yun guys, yun na nga, tatanim tayo ng cuttings sa bougainvillea, pero ang gamit natin ngayon ay baso naman. Noong nakaraan nagtanim tayo sa training, pati ginamit natin yung malaking mineral water, tapos river sand ginamit natin, tapos inaisuyo natin guys. Ngayon ibang technique naman ang gagamitin natin mga kabonsai. Bali itong i-share ko sa inyo tinesting ko munang gawin bago ko i-share, para syempre mapatunayan natin at malaman natin kung talaga na totoo talaga o na pwede na magtanim mga kabonsai sa baso ng cuttings ng bougainvillea. So yun guys, isa na natin. Syempre kailangan natin yung baso. Ano ito mga kabonsai, ano ba ito? 16 ounce. Yan. Ito yung ginamit ko. Tapos binutasan natin sa gilid, dalawang butas mga kabonsai. Dalawang butas yan guys. Dalawang palasong butas yan. So ganun pa rin ang gagawin natin. Tanamin natin mga kabonsai. Tapos ang ginamit natin guys na video mo, yung pagtatanim na ginamit ko dito, coco peat, coco fiber, tapos may halong river sand, at saka parang yung compost na lupa o garden soil guys. Halo-halo po yan mga kabonsai. Ayun natin guys. Bali maganda tong sa baso kasi tipid sa space, tipid sa pagtataniman nyo kasi baso lang, tapos tipid syempre sa lupa na gagamitin nyo kasi konti lang. So guys, tapos yung syempre yung dulo, slice nyo ng konti. Tapos guys, yung aloe vera, huwag nyo kalimutan. Pero kung may rooting hormone kayo, pwedeng isama sa pagdilig o pwedeng ibabad nyo muna to kahit magdamag, tapos kinabukasan yung tanim, pwede. Mas okay yun. Hindi pa tayo nakakuha ng rooting hormone na ganun, kaya ito muna ginagamit ko mga kabonsai. Ito yung ginagamit ko sa mga ibang bonsai materials na. Yun guys, tatanim na natin. Simple lang ito mga kabonsai, kaya yung gawin to. Importante dito, maganda yung lupa na gagamitin nyo.
Tinanim natin na unang mga bougainvillea na NICU guys. May mga lumalabas na ng mga dahon. Sa susunod gagawa natin ng update video yung mga kabonsay. Yung NICU natin ng mga malalaki, mas malalaking sanga ng bougainvillea guys. So guys, ganyan lang. Stream ulit tayo. Binutasan na natin to guys. Bali itong mga bougainvillea na tinanim natin na to, mga ordinaryong bougainvillea lang ito mga kabonsay. Ang gagawin natin dito, igagrafting natin to ng magagandang variety ng bougainvillea. Gagawa tayo ng vlog tungkol dun guys. Magkakakuha na tayo ng magagandang variety ng bougainvillea. Maraming nabibili sa online mga kabonsay. Kung gusto niyo ng magagandang variety, pwede kayong bumili sa mga online. Sumali sa mga group. Ganyan lang to guys, mabilis. Pag ganitong kalit lang yung pagtataniman nyo, mas mabilis magtanim, mas marami kayong maitanim mga kabonsay. Yung lupa hindi masyadong maaksaya. Dahil isang baso lang, mabubuhay nyo na ito mga kabonsay. So guys, medyo malaki to. Malaki. Ganun pa din guys. Babalatan na natin yung tulo. Bali ito pong ginagawa ko ano ko po ito ito po yung ginagamit ko dito sa sarili kong garden. Iba-iba po ang proseso ng pagtatanim ng bawat nagtatanim ng bougainvillea. Sana po masundan nyo guys. Sa kanya lang ang puputulan sa gilid. Marami tayo ng mga grafted na mga bougainvillea. Ay, init guys. So yun mga kabonsay, bali ito na po netinim natin mga kabonsay. So kung gagawin nyo dito, syempre didiligan, kailangan diligan. Pero kung kagaya sinabi ko kanina, kung meron kayong rooting hormone na liquid, pwede nyo ihalo doon sa tubig na pandilig sa kanya. Tapos hindi kailangang palaging diligan kapag kung tingin nyo basa pa itong lupa, kahit hindi niyo muna magdilig sa isang araw, pwede ganun mga kabonsay. So yun guys, bali itong unang tinanim natin mga 1 week na so sa akin, mahigit siguro or mga 10 days na to na nakatanim. Kapag lumago na to guys, o pag medyo tumagal pa, mga 1 month, may makikita na kayo ng mga ugat dito sa labas. Pero ito sa atin wala pa mga kabonsay, kasi bago pa lang. Pero sure ball na to na buhay, gawa nung meron ng dahon mga kabonsay. Ayan guys, itong isa meron din. Marami akong naitinim na ganito, mga 20 peraso na mga kabonsay na cuttings ng bougainvillea. Maliban pa dun sa NICU natin noong nakaraan. So yung mga kabonsay, ganyan na yung pagtatanim. Mas tipid sa lupa.
syempre tipid din sa space. Tsaka mas mabilis o mas madaling magtanim dahil maliit lang, sa baso lang mga kabonsay. Tsaka napatunayan na natin yan. Yan. Kadako ng mga kabonsay. Kapag lumago na itong mga to, gagawin ulit natin ng panibagong update video. Itong mga tinanim natin ng bougainvillea. Kasi bali pala mga kabonsay, hindi na natin to i-ICU. Pero sa lilim lang to nakakalagay. Hindi kagaya nung unang ginawa natin na doon sa mas malalaking mga sanga na tinanim natin, in-ICU natin mga kabonsay. Effective din yun kasi may mga dahon na gagawin natin ang update dito sa next na araw. Pero ito naman itong unang ginawa ko mga kabonsay, hindi ko na in-ICU to, pero nabuhay naman natin mga kabonsay. Tsaka may nagsabi rin sa akin na kahit hindi na ICU, pwede namang mabuhay. Yan. Pero yung pag-ICU ginawa natin nung una, para makasigurado tayo na mabuhay yung mga tinanim natin kasi sayang naman kung mamamatay. Pero malakas daw ang bougainvillea mga kabonsay. Lalo na kapag maganda yung medium o media o yung lupa na ginamit yun na pagtataniman. So yun guys, hinihingin ako makakong paliwanagan. Pero sana po so yun nga, sana po may natutunan kayo. Sana magawa niyo rin po ito sa mga garden nyo, sa bahay ninyo. Yung ginawa natin na sa baso, pagtatanim sa baso mga kabonsay. So yun guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Sana nga po may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo sa bagong vlog. Maraming salamat pa rin po sa lahat po na nagsasubscribe, patuloy na sumusuporta sa channel natin, OLTV Mix Vlog. At syempre, dun sa hindi pa po nakapag-subscribe, please po pakisubscribe ng channel ko, pakibindot ang notification bell, tapos ang pipilitin nyo yung all, para syempre updated po kayo sa lahat po ng mga bonsai vlog syempre na ilalabas natin. So yun mga bonsai, hanggang dito na lang po muna ulit, stay safe. At syempre, God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabonsai. So yun na nga guys, napanood nyo po yung lumang video nung tinanim natin tong mga bougainvillea natin na cuttings. Malalaking cuttings to guys, malalaking cuttings. Tinanim natin dito sa mga plastic cup na to. Yan guys. Ngayon, pagkalipas ng isang buwan mahigit, ipapakita ko sa inyo kung anong naging resulta. Nabuhay ba o namatay ba yung mga tanim natin mga kabonsai. At yun na nga guys. Ito na po. Ito na kung ano nangyari sa kanila mga kabonsai. Ito na po sila guys. Ayan na po mga kabonsai, yung mga alaga natin. Buhay po guys lahat yan. Meron palang namatay na 2 piraso o 3 piraso ata mga kabonsai. Hindi siya nakasurvive. Pero syempre, mas maraming nabuhay natin mga kabonsai. 2, 4, 6. Guys, ayan mga yan yan yung mga tinanim natin plastic cup guys. 8, 10, bali 10 yung nabuhay natin mga kabonsai. Papakita ko sa inyo guys. Kita nyo yung ugat guys. Ayan yung ugat mga kabonsai nung bougainvillea natin. Medyo malago na, kaya ang gagawin natin dito, pwede na natin ilipat mga kabonsai ito sa mas malalaking training pot pa rin mga kabonsai. Lipat na natin, pwede nang ilipat. 1 buwan po mahigit yan mga kabonsai. Pero mga 2 weeks pa lang, may mga dahon na to guys na lumabas. Medyo pinawild ko muna bago ko ipakita sa inyo. Para sigurado, kasi yung namatay na 3 piraso, may dahon na rin yung guys pero nag-die back. Hindi ko alam kung bakit. Pero namatay yung 3. Pero itong mga to, buhay na lumalabas na guys yung mga ugat to. Lumalabas na doon sa cup. Kita na rin yung mga ugat dito sa labas ng plastic cup natin mga kabonsai. Natin to guys. Ayan guys. Mga ugat-ugat niya guys. Kita naman guys yan. Ugat niyan. Nagtanim tayo dun sa sa mineral na mas malaki dito. Yung puro rivets yung ginamit natin, ang in-ICU natin. 100% yun mga kabonsai. Buhay po lahat yun. May namatay palang isa rin guys, pero mas marami na buhay natin din doon. Isa lang na hindi na tumuloy o nabuhay. Ganun talaga guys. Kaya mas marami, mas maganda. Tignan nyo guys
Ayan na guys. Ayan, mga kabonsay, kita nyo naman yung ugat niya, no? Sobrang lago sa loob. Ano to, pwede na pong ilipat sa mas malaking training pot mga kabonsay. Bali, ang gagawin ko dito, ito yung mga i-grafting din natin to ng magagandang variety. Wala pa yung wala pa akong nakuha dito sa amin na pwedeng i-grafting. Mukhang order na naman tayo guys online. Kasi sa online maraming magagandang mga binibentang mga mga variety ng mga bougainvillea. Sa norte marami, sa north marami nagbebenta mga kabosay. Pero mukhang doon na lang tayo order. Guys, ito mo lako ng ulit. Ang gagawin ko nito, ililipat natin sa training pot. Pero next na, mga siguro 1 week pa, ilipat na natin. Wala pa ako naka-prepare na pwedeng paglipatan nito na mga Wilkins, yung mga sa mineral water. Doon natin itatanim, mga kabonsay. So yun guys, bali ang ginamit ko ditong pinagtaniman nito, coco peat na may halong river sand, tsaka may coco fiber na mix. Yun ang ginamit natin dito na pinagtaniman. Buhay naman natin mga kabonsay, tagumpay naman tayo. Maganda guys, tignan nyo naman. So ayan yung mga kabonsay. Sa plastic cup lang, pwede ka pong magtanim ng pwede ka magtanim ng bougainvillea. Pero syempre, pag nabuhay na at nagkaugat na, saka nyo ilipat sa mas malaking training pot. Nagtatanim tayo sa plastic cup para mas makatipid tayo sa lupa, mas makatipid tayo sa space, mas mabilis tayong makapagtanim, mas marami tayong pwedeng itanim sa loob ng isang araw. Dahil di naman natin sigurado kung lahat mabubuhay. Kaya bago natin itanim sa mas malaking training pot, sa plastic cup na lang muna. Para kung alin yung mabuhay doon, yun itatanim natin sa training pot na mas malaki. Para hindi tayo aksayado sa lupa, sa gagamitin na training pot, sa oras, mga ganyan-ganyan mga kabonsay. So guys kita nyo naman, tagumpay po ang ating pagtatanim ng bougainvillea. Cuttings po ito mga kabonsay, bougainvillea cuttings na malalaki sa plastic cup lang yan mga kabonsay. Kita nyo naman guys, maganda ang resulta. Ano po tayo, tagumpay sa project natin guys, tagumpay. Yan. Tapos yung mga tinanim natin sa riverside na mas malalaking mga bougainvillea, yung pinagtaniman natin na yun, doon din natin to itatanim. Yung mga tinanim natin sa plastic cup na to mga kabonsay. Dito lang yan guys tinanim pero tingnan nyo naman ang itsura. Yung ganito guys, ganyan lang yung mga kabonsay. Tagumpay po tayo mga kabonsay. So yun guys, update video lang po ito at gusto kong ipakita sa inyo kung anong resulta nung tinanim natin. Ayaw kasi tumayo nito mga kabonsay, kaya hindi ko may ipakita sa inyo lahat kung anong resulta nung tinanim natin. Ito na po sila guys lahat, plastic cup lang yan mga kabonsay. Gagawin natin sa sunod dito, lilipat natin sa mas malaking training pot mga kabonsay para tuloy-tuloy na to, tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na paglago guys. Tapos doon na din natin sila i-grafting. I-grafting natin yung sa magagandang mga variety to ng bougainvillea mga kabonsay. Pag nakakuha na tayo, huwag kayong magala, naka-video rin yung paano natin i-grafting. Dalawang grafting gagawin natin, siguro dalawa sa branch, doon sa sanga, at saka dito sa pinakang balat niya. Doon tayo magagawa ng grafting mga kabonsay. Tagumpay tayo guys, tagumpay. So guys, sana po nag-enjoy ko sa video natin. Mas masusundan nyo ito mga kabonsay kung panoorin nyo muna yung lumang video natin para mas masundan niyo itong vlog na to, itong video na to, itong kung paano natin na itanim o nabuhay itong bougainvillea sa plastic cup na to. Yan. Sana nag-enjoy ko sa vlog natin ngayon. Update video po ito. At maraming salamat po. Mas marami na po tayong mga kabonsay. Marami na po tayong mga kabonsay. Yan, maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe sa channel ko. Thank you po. At doon po sa hindi po nakapag-subscribe, please po pakisubscribe po ng channel ko para updated po ko sa lahat ng mga bonsai vlog na i-upload natin. At syempre, pakipindot yung notification bell para ma-notify kayo tuwing mag-upload tayo ng bagong vlog. So mga kabonsay, hanggang dito na lang po muna ulit. Stay safe and syempre, God bless us all po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you.